Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O ano meron matapos i-impeach VP Sara? Oo, nagsampa na ng reklamo. Nagsampa ng reklamo sa Korte Suprema. Yan ang dapat. Isampa ng isampa yan para labanan yung mga bakulaw na yan. Marami kasi nagsasabi na, bakit natatakot ba si VP Sara? Bakit titigilin? Ewan ko sa inyo. Pag tahimik, sabihin duwag. Pag ito nga lumalaban, sabihin takot. Hindi natin malaman dito sa mga magagaling at nagmamagaling. Akala mo kung sino na mga nagko-comment doon sa ibang mga... nakikita natin, napapanood natin eh. Meron akong napapanood, sinusubaybayan na yung mga bulager kung makapanira dito kay VP Sara. Pero pinapasok sila ng mga DDS eh. Supporter na talagang binibira din sila. Alam nyo, pangit yung mga bulager kasi meron sila mga patama na below the belt. Minumura nila. Ayan. Pero ito tayo pandinig sa kongresista, pandinig ng mga kongresista tumatakbo ngayong eleksyon, libre exposure. Ayan, yung pahayag dyan. Kasi yung mga bumibira kay VP Sara, naghahain ng mga impeachment, marami dyan mga kaliwa kanan. Yung iba, tumatakbong party list, mga kaliwa kanan. Ito, nabulgar dito. At ito na, may balita dito. Itong si Manga, naniniwalang may discretion ang Senado sa paghawak ng impeachment? Talaga ba? Lalabas ang tunay na kulay. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, isang like, isang share, samahan mo na subscribe. All good sa tayo dyan mga kasama. At hindi natin patatagalin. Eto na, ipasok na natin. Hindi nyo ako titigilan, simula na ang tunay na laban. Matapos ipilit ang apat o ika-apat na impeachment complaint laban sa kanya, opisyal nang nagsampa ng petisyon si Vice President Sara Duterte na kumekwestiyon sa validity ng impeachment complaint na isinampa sa kanya at pinirmahan ng higit sa 200 kongresista. Sa official letter na isinumite sa media, pinatunayan ng Vice President na si Sara Duterte na lumabag ang House of Representatives sa Section 3.5, Article 11 of the Constitution kung saan tila nagbabawal sa mga kongresistang maghain pa ng impeachment complaint kahit na may mga nakahain ng impeachment laban sa isang impeachable official. Ayon sa kanya, humihiling ng temporary restraining order ang vice-presidente at writ of preliminary injunction matapos ang paglabag ng House of Representatives sa 1-year bar na nakalagay sa saligang batas. Ayon sa full report na Inquirer.net, VP Sara Duterte files petition at Supreme Court to stop impeachment moves against her. Vice President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court to block the impeachment complaint filed against her in Congress. According to the Supreme Court, the petition for certiorari and prohibition with the urgent application for temporary restraining order and writ of preliminary injunction was filed on February 18, 2025. This is on top of the same petition filed by the group of Mindanaoan lawyers the same day. The petition seeks to nullify the fourth impeachment complaint filed against her by the members of the House of Representatives, citing Article 11 of the Constitution, which states that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. As a consequence, issue a writ of prohibition to enjoin the Senate of the Philippines from acting on the fourth impeachment complaint due to the violation of 1-year bar under the aforesaid constitutional provision. Duterte's petition came after she was impeached by the House of Representatives on February 5, 2025. Unquote. Ayon sa buong detalyadong balita, pinawawalang bisa ang fourth impeachment complaint na isinampa sa vice-presidente base sa petisyon ni VP Sara. Ilan pa sa mga shocking revelation ang magiging abogado ng vice-presidente, walang iba kundi ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte at father-in-law nito na si Attorney Lucas Carpio Jr. Buti Narito naman ang
ang buong balita na umani ng samot-saring reaksyon matapos opisyal ng maghain ng petisyon si Vice President Sara Duterte para ipawalang bisa ang fourth impeachment complaint na isinampa at pinirmahan ng higit sa 200 kongresista. Narito panoorin ng full video. Yan, panoorin natin. Guys, may breaking news tayo. Nag-file na ng petition for prohibition and certiorari si VP Sara sa Supreme Court laban sa impeachment case niya. Kasi nga defective 'yon when it comes to procedures, no? Kayo ba naman, sasaing ba kayo ng kanin na hindi niyo na i-measure yung tubig? Tama. Basta-basta nyo na lang ilagay yung sangkap, yung bigas at tubig tapos iluluto. Ganon kasi nangyari doon sa Kongreso. Pinapirma na lang ng pinapirma, walang deliberation. Tapos sinabmit. O yun, ganon yun. At ito pa, isa sa mga lawyers niya ay si Tatay Digong. So wait natin yan, okay? O yan abangan natin. Excited sa balita ngayon na mismong si VP Sara na ang naghain ng petisyon para questionin yung naging fourth impeachment case against her. Nakaka-excite kasi alam niyo ba, hindi mismong lawyers kundi si VP Sara ang nag-complain sa Supreme Court na kini-question yung fourth impeachment na nisampa sa kanya na ayon sa pinaka-papel na isinumite sa Supreme Court ay lumabag raw ang House of Representatives sa rule of law or the section 3.5, Article 11 of the Constitution. So di ba matatandaan natin, February 5, nagmadali yung 200 plus na congressman na ma-impeach si VP Sara without knowing na sila mismo gagawa ng paraan para hindi matuloy yung impeachment kasi nilabag nila yung sarili nilang role na hindi nila nalalaman. So para malinaw, ito yung pinaka detailed report base sa GMA News na inilabas nila recently. So Republic of the Philippines, Supreme Court Manila, Sara Z. Duterte, siya mismo yung nag-file in her capacity as the Vice President of the Philippines versus House Speaker Martin Romualdez, Secretary General Reginald Velasco, and Senate President Chis Escudero. The petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order or the writ of preliminary injunction. So nature and purpose of the petition, number 1, this is a petition under Rule 65 of the Rules of Court which seeks to, letter A, issue a writ of certiorari to nullify the fourth impeachment complaint filed by 215 members of the House of Representatives on February 5. Ito yung araw na nagkukumhaw silang mag-sign, no? Para i-impeach the VP. So regarding this, of the fourth impeachment complaint for violating Section 3.5, Article 11 of the Constitution, which says that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than one within a period of 1 year. So it is nasabi ni former Justice Carpio na mababan ang sinumang congressman na magpa-file ng impeachment laban kay VP Sara dahil meron pang tatlo Sabihin, di ba, we remember that former Senator Lima Inakbayan nagpunta sa House of Representatives to file the impeachment complaint, also Makabayan Blog and some lawyers, di ba? Sabi nila, nagsisigaw sila na accountability and transparency dapat ang panaglitan ni VP Sara and it is a right to impeach her. But then of course, hindi nila alam na sarili nilang rules ang nilabag nila because dahil sa kagustuhan madaliin ng mga bakulaw dahil sa 150 tutut at 77 tutut. Yang mga yan yung mga mawawala na sa termino, matatapos na yung termino, yung mga nag-i-impeach. Meron kasing akibat daw yan alamin natin dito kaya sa ulat dito para maniwala kayo na totoo yung babanggitin dito. Sila kasi yung magpapahayag dito Maganda rito, binulgar ni KJ Sonsa ito Ito na. Tingnan mo sino mga nag-iimbestiga, kunyari Yan. in aid of legislation. Puro mga graduating Paduano. Tumatakbong congressman sa Negros.
last termer na siya sa Abang Lingkod Party List. Si Ace Barbers, last termer na sa Surigao, del Norte, Surigao City. Si John Fernandez, last termer Santa Rosa, Laguna, tumatakbong gobernador. Abante, tumatakbo. Ang dami nila. In other words, ginagawa nila ito para makalibre sa sa exposure eh. Kasi kano i-cover. Hindi ito because malintention eh. Dahil unang-una, hindi nila maipapasa ang batas. Pag hindi mo na ipasa ang batas ngayon, ang rule is balik ka uli sa uno. Yan Dito po sa usapin ng paglaban sa fake news, ano po ang nakikita ninyo? Kasi sa pag-usad ng panahon, ang impormasyon ay hindi lamang po available na sa telebisyon, sa radyo, sa mga dyaryo, sa mga tabloids. Ito ay naging bukas na sa mundo ng internet. Accessible na ito through the help sa social media. Paano kaya ito ma-regulate or maagapan, masolusyonan itong pagkalat po ng fake news na pinag-aaralan ngayon ng Kongreso, Sir Jay? Unang-una ako, sinasabi ko na nga from the very start, there is no such animal as fake news. Maaring merong opinion, kaiba sa iyo, maaring merong impormasyon na kulang o mali, pero walang peke. Peke kasi kapag inimbento. Halimbawa, sinabi ng congressman na itong 40 vlogger o social media personalities ay mga vlogger ng Pogo, ng China, etc. etc. Yan ang fake news. Kasi hindi totoo eh. Gawa-gawa yung story eh. Because they have never proven na itong mga sinasabi lang vlogger ay mga, bayarang vlogger. Dahil karamihan ako, kilala ko halos lahat, puro mga professional yan. May doktor, dalawa ang doktor, ay tatlo, doon sa binabanggit nila, Tapos may mga abogado, may mga professionals, may mga editors. In other words, unang-una, hindi rin karamihan dito, hindi rin vlogger. They are a simple critic of the present dispensation. Ngayon, nabanggit nila na in aid of legislation daw. Maganda yan eh. Alam mo kung totoong in aid of legislation, maganda. Kaya lang, wrong timing. Unang-una, ang natitirang session day sa Kongreso ay lalabing 2 araw na lang. June 2 to June 12. 10 na lang pala. June 2 to June 12. June 13, magsisinadya na sila. In other words, magsasara na. Magpapalit na ng bumubuo ng Kongreso at ito itatawagin ng 20th Congress. In other words, kahit na ipasa pa yan ng House, which is next to impossible, wala ring mangyayari kasi hindi maipapasa eh. So kung talagang didoso sila yan, dapat inumpisahan nila 2022 para nang sa ganun makapasa. Ngayon, kasi importante yan, Ngayon, kanina napakinggan ko yung mahabang talastasan doon, wala akong makitang hope na makakapagpasa sila ng panukalang batas. Number one, despite the fact na meron tig 1 milyon bawat congressman para sa legislative research nila, wala silang alam. Karamihan sa kanila mga ignorante. Yung sorry pero karamihan sa mga congressman walang alam. May chairman pa ng information technology, wala rin alam sa technology. So, talagang walang patutunguhan. In other words, hindi siya nangangantyaw tayo. Kasi tingnan mo ibang kanilang layunin eh. Sabi nila, in aid of legislation, kaya nila pinapatawag yung 40 social media personalities. Maganda eh, yung plano, Sabi nila kasi iniimbita namin kayo para makatulong sa pagbalangkas o pagpapanday ng panukalang batas. Pero tingnan mo, number one, yung invitation nila sa social media personalities bilang resource persons. Kasi mga private individuals ito. Hindi po ito taga-gobyerno. In other words, nanghingi ka ng permiso, pwede ho ba kayong pumunta sa amin para matulungan nyo kami kasi tamad kami. Hindi kami nagre-research kahit may pera kami, may panggastos kami, Number two, nung hindi nagpa-unlock yung mga social media personalities, ang sabi nila, kasi nga sabi ko private sila, nagalit yung ibang congressman. To the point na nagbanta pa na kung hindi daw sila pupunta, sa citing contempt, patatanggal yung mga lisensya ng mga doktor, ng mga abogado, may papadispar. Hindi ko maintindihan mag-iimbita ka ng resource person tapos babantaan mo, Tapos ito nga pinakapangit doon sa lahat. Binansagan nila sa iba't ibang mga press statement nila na itong mga social media personalities ay mga bayarang vlogger. Wala naman silang pinapakitang ebidensya na ito yung mga binayaran ng China, ng Pogo, at iba pang sindikato. Yun ang fake news. So kung mayroong fake news peddler dito, yung mga congressman. Kasi dada silang wala naman silang prueba. Tama. Bukod dito, Admar, MJ, they violate their own house rules, Kasi nagpadala ng invitation. Nung hindi nakapunta yung mga inimbita nila, ang pinadala nila show cause order.
dapat dyan invitation, after invitation, another invitation. Pagkatapos kung talagang may violation, sabpi na, ay sumon muna. No? O yun. Hindi nila sinunod dyan. Isipin mo, resource person. Ang imbitasyon mo, resource person, hindi naman witness eh. Di ba? Resource person, hindi ba naman tangat kalahati, no? Ngayon, some congressman even threatens, no? Yung binabanggit ko, yung cancellation of professional, papatawag na yung PRC, paalisan ng lisensya si Loren, at saka si Dr. Ethel Pineda, etc. No? They even say, itong masama. Nung nag-serve sila ng show cause order, pinuntahan yung mga opisina, yung mga bahay, hindi man nagpakilala ang pulis o hindi nagpakilala Office of the Sergeant at Arms ng House. Parang mga goons ng mga congressman, no? Sinabi, pinapunta sila ni Congressman Dan Fernandez, etc., etc. In other words, nananakot, no? In aid of legislation, mananakot ka. Tapos may nag-press conference pa, mga batang, yung mga young goons, young guns. Tataka sila, bakit walang pumunta kanina? Nag-press con yun sila, Gutierrez na kasi Adjung ba, kung hindi ako nagkakamali. Sabi nila kapag dumalo, Chuck, isa-site nila yung contempt, pabababilang ko sa Quezon City Jail. Abay, sino tanga na pupunta roon, ano? Sa kanilang, pero ang ano rito, malinaw na ito ay unang-una, napaka-imposible ng gusto lang mangyari. Ang gusto lang mangyari, sagkaan yung yung website, no? Yung mga apps ng Meta, ng kung ano, Google, etc., etc. Wala tayong control doon. Pangalawa, siguro let us try to educate them. Hindi po part ng national patrimony ang World Wide Web. Ang part lang ho ng national patrimony, yung hangin sa itaas at saka yung sa baba. Kaya yan, kung para makapagnegosyo ka ng paggamit yan, kailangan kumuha ka ng state franchise. Ito yung pinag-uusapan lang kanina eh. Tapos sabi lang, hindi pa pwedeng kontrolin. Wala kang binibigay na frequency dyan sa mga Facebook, YouTube, Instagram, X, Rumble, no? Kaya wala kang anong, sabi ko Sus Mario Josep, nagsabog ng katangahan yung mga congressman kanina eh. Pangalawa, malinaw po ang saligang batas. Unang-una sa lahat, ang sinasabi po ng saligang batas, hindi ka pwedeng magpasa ng batas para sagkain ang kalayaan sa paghahayag o freedom of expression at kalayaan sa pamamahayag o freedom of speech. So, malinaw. Kaya nga, ginarantiya yan, the Bill of Rights, no? But apparently, itong mga ibang congressman natin, mga balat sibuyas, pagka naapektuhan sila, kaagad-agad ang nasa isip nila, ipatawag yan. Oh. Hindi po ganoon. Kung gusto nyo nang alisin nyo muna ng demokrasya kung ganyan ang estilo ninyo. Kasi habang nabubuhay tayo sa demokrasya, susunod tayo sa alituntunin, susunod tayo sa saligang batas. Opo. Sir Jay, hindi ba pwedeng banggaan na lang ng mga impormasyon magkabilang side? Kasi hindi naman talaga maagapan yan. Matindi yung kini-question nila na umaabot sa punto na sino-sino yung mga nag-check kung ito ba ay factual. Hindi ba pwede hindi nila pwedeng gawin yun kasi nga may sariling standards yung bawat web app, no? At saka wala nakabase rito. Ang mga web either nakabase yan sa Singapore, sa Finland at sa iba pang bansa. Wala po dito sa Pilipinas, kaya wala tayong control. Pero kung tutusin, wala nang dapat mong batas dahil lahat ng posibleng batas, halimbawa ikaw tingin mo na umabuso ka riyan, kumpleto na ho tayo sa revised penal code. Meron na tayong cyber law, meron na tayong libel law, meron na tayong ang tawag nito slander, oral defamation. Ang dami, no? Hindi tayo kapos sa batas. So kung sa tingin ng isang tao na nalabag yung kanyang karapatan, no, ng mga nagsusulat diyan sa iba't ibang plataforma, mag-file sila ng kaso. Ganun lang simple. You don't need kasi magmumukha tayong tanga no? Kung ang Amerika nga walang control nakikiusap lang sila, no? Doon sa mga sa Meta, sa Google. Ang meron lang control talaga yung China. Kaya yung China, pagka ayaw niya pumasok yung CNN, ayaw niya pumasok yung Meta, ayaw niya pumasok yung YouTube, pwede lang isara. Dahil may sarili silang website Opo. Meron silang national website talaga na kanila. So kahit nawala yung mga app na yan, pwede silang mabuhay. May communication sila. Dagdag ko lang po, Sir Jay, kasi kung halimbawa nakita nila na yung mga kumalat sa social media na maling impormasyon at tingin nila meron silang tamang impormasyon, bakit hindi nila gamitin yung social media din nila? Pwede nga sila magpatawag ng press con kung gusto nila kasi may access sila, mga government official sila. Admar. Meron silang PIA, meron silang PTV4,
meron silang Bureau of Broadcast, may IBC 13, may RPN 9. Kumpleto sila eh. Tapos may mga kanya-kanya pang website yan, yung .gov.ph, no? Kumpleto sila. So, ang problema lang, kapareho niyan, ang tawag nito, alam mo dapat kung talagang nila, fake news ang kanilang gustong atakihin, unang-una isumo nila si Marcos. Kasi yung number 1 fake news peddler eh. Sabi niya, walang pulis na may sandata pumasok sa KOJC. Eh, kumpleto tayo ng video, nakita natin yan, no? Sabi niya, banat siya ng banat sa China. Pagkatapos, inimbitan niya yung mataas na opisyal ng Communist Party officer ng China, sabay pa sila naghapunan, no? Tapos sabi niya, galit ang gobyerno sa China, galit ang Pilipinas. So sino fake news peddler? Ang vlogger o ang gobyerno? Di ba? Pero balikan lang natin yung paano kalamatas. Ako gusto kong bigyan ng pagkakataon nitong Kongreso to redeem itself eh. Kasi every time I listen to them at pinapanood ko, parang it is a total display of stupidity and ignorance eh, by congressman, di ba? Kasi wala silang alam. Wala silang alam. Dapat kasi kung ang digital ang pinag-uusapan, vlogger ang pinag-uusapan, ang dapat inimbita nila yung mga dalubhasa. Yung marami ng experience at masasagot lahat ng tanong nila. Dapat tinatawag nila yung top 100 content creator, no? Rapi Tulfo, Tony Gonzaga, Alex Gonzaga, Heart Evangelista. Di ba? Yan ang mga Ivana Alawi. Kasi yan, pwede nilang tanungin, paano kayo naging milyonaryo? Paano kayo na-monetize? Sila makakasagot kasi karamihan itong mga social media personalities hindi monetize. Walang kinikita, no? So yung mga tanong nila kanina, ang makakasagot noon, yung mga talagang content creator, sila Wamos, no? Sila ang dami. Sila Nadine Lustre, sila Yasi Pressman, yan ang mga talagang vlogger talaga. Yung mga namimigay ng kumikita ng may mga kumikita riyan, 25 million isang buwan. Hindi itong mga political vlogger. So Jay, kasi lagi nilang sinasabi sa press con na hindi daw nila pinipigilan ang lahat po ng ating mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon. Halimbawa, yung freedom of expression, freedom of the press, protection against censorship, at yung right to peaceful assembly. Pero iba kasi yung sinasabi, iba rin yung sa ginagawa, pinapakita ng tao bayan. Yung sinasabi nila, pag wala dyan yung wala naman kaming pumunta kayo rito, Pero, nakita mo naman nung first day, nung February 4, pinadidisbar si Trixie Angeles, Atty. Angeles. Pinatatanggalan ng lisensya si Dr. Ethel Pineda at saka si Lorraine Badoy. Anong klase yun? Yun talaga, dahil pang prior restraint nun. Alam mo ako sa tingin ko lang, kasi nga dahil ang time is of the essence, no? Ito puro pasiklab na lang ito eh. Tingnan mo sino mga nag-iimbestiga, kunyari in aid of legislation. Puro mga graduating eh. Paduano, tumatakbong congressman sa Negros. Last termer na siya sa Abang Lingkod Party List. Si Ace Barbers, last termer na sa Surigao, del Norte, Surigao City. Si San Fernandez, last termer Santa Rosa, Laguna, tumatakbong gobernador. Abante, tumatakbo. Ang dami nila. In other words, ginagawa nila ito para makalibre sa sa exposure eh. Yan mga kasama narinig nyo naman. Diba? Ito mga nagsisitakbuhan na ito, sila po ay mga last term na. Exposure lang pala, kaya nag-iimbestiga. Ay, sabi sa video. Eto, ano yung mga tumatakbo na mga kaliwa kanan na dapat nyo malaman at baka malinlang kayo't mabudol, magkaroon naman ng mga kaliwat kanan sa gobyerno. Eto, bigyan natin ng isang magandang slide ito para maintindihan nyo kung sino-sino yung hindi nyo iboboto. Huwag nyo iboto yung mga kaliwat kanan eto na. Samantala, inilahad ng isang dating opisyal ng Administrasyong Duterte na may mga bagong party list na umano'y kaalyado ng CPP, NPA, NDF ang sumusubok na makakuha ng pwesto sa Kamara. Hinimok niya ang publiko na huwag nang payagang makabalik pa ang mga ito sa Kongreso. Narito ang report ni Jason Rubrico. Hindi bababa sa 155 grupo ang naglalaban-laban para makuha ang isa sa 63 pwesto na nakalaan para sa mga party list representatives sa nalalapit na 20th Congress. Ilan sa mga grupo na yan ay konektado sa CPP, NPA, NDF. Ayon kay dating Communications Undersecretary Dr. Lorraine Badoy, may impluwensya pa rin ang CPP, NPA, NDF sa 2025 midterm elections. Lalo't aniya ay may malaking pondo ang mga ito. Gayunpaman, iginit niyang mas makapangyarihan ang taong bayang gising na sa katotohanan at hindi na nagbubulag-bulagan sa tunay na kulay ng manasabing grupo. Napakalaking bagay ng kamalayan ng ating mga kababayan.
gising na sila, alam na nila ang CPP, NPA, NDF. Kasi pag pumunta ka sa mga pages mismo ng mga frente ng CPP, taong bayan na mismo nagsasalita at sinasabi, oy Raul Manuel, CPP ka, tumigil ka. Oy Franz Castro, Arlene Brosas, etc. Kabilang sa mga party list na konektado sa CPP, NPA, NDF na nais makakuha muli ng pwesto sa House of Representatives ayon kay Badoy ay ang Kabataan, Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers at Gabriela. Itinanggi naman ni Attorney Marlon Busantog na red tagging ang ginagawa nila laban sa mga nasabing grupo. Aniya, mismong mga dating kasamahan ng mga party list na ito ang nagbunyag ng kanilang tunay na ugnayan sa CPP, NPA, NDF. For the last 2 years, nag-conduct po tayo ng mga Senate inquiries at doon po nalaman natin at nagsabi mismo yung mga former rebels, mga 20 years na sila sa CPP, NPA, NDF, kung ano talaga sila at kung ano talaga ang mga party list na ito. Dagdag pa ni Badoy, may mga bagong party list na kaalyado umano ng CPP, NPA, NDF na sinusubukang makapasok sa Kongreso sa darating na halalan. Ang galing nila manlin lang so that now we know that there are other party groups, na party lists na kasama sila, kaalyado sila. Kinukuha pa namin yung listahan para pwede naming ilabas. Hinimok ni Badoy ang publiko na wag nang payagang makabalik ang mga ito sa Kongreso. Isa sa mga grupong nanganganib mawala sa Kongreso ay ang Bayan Muna. Matapos mabigong manalo noong nakaraang eleksyon, muling susubok ang grupo na makakuha ng pwesto sa 20th Congress. Kung muling mabibigo ang Bayan Muna ngayong eleksyon, hindi na ito makakatakbo sa ilalim ng parehong pangalan, alinsunod sa patakaran ng Commission on Elections o COMELEC na nagtatanggal sa mga party list na sunod-sunod na hindi na nanalo. Huwag na natin ibalik yung mga yan. Yan ang mission natin. Forward march tayo. Si Busan. Panaw lang ha, mga kasama ha. Party list ni Doc Badoy. So, doon sa nakakaintindi, yung mga bayan-bayan na yan po yung mga kaliwat kanan na laging lumalaban sa gobyerno. Kaya wag nyo lang pabantihin yan sa Kongreso o dyan man sa Senado, yung mga tumatakbo na pagka-senador at yung iba ay party list. Ibang klase ho ang gagawin yan. Kagaya ngayon, di ba? Sino ngayon namamayani ngayon? Puro makaliwat kanan, di ba? O, sino naman ito? Bagong issue. Pabor na daw di umano. Ito ewan ko kung totoo ito. Ano yung balita rito? Kayo ho ang bahalang umintindi at maging bukas yung isipan nyo kung ano yung mensahe. Dito sa balita na ito. Ipasok na natin. Ano ba meron? Sinusuportahan ni Senator Amy Marcos ang posisyon ni Senate President Francis Jesus Cordero na isagawa na sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng mga usapin kaugnay ng salitang noong nakaraan, ayaw mo ma-impeach yung sinasabi mong kaibigan. Ngayon sinusuportahan mo na. Madaliin ba ito o talagang yung forthwith? Umamin na. Ayun sa balita. Sila nagbalita nito. Forthwith o agad na paglilitis na makikita sa saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng impeachment process sa Senado. Nauna nang sinabi ni Senador Escudero na nangangailangan ng plenary session para masimula ng formal na aksyon para sa impeachment process. Ngunit hindi ito nagawa dahil ipinasaan niya sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment ilang oras na lang bago mag-adjourn ng Kongreso. Paliwanag ng presidential sister, kung magpapatawag naman ng special session ay dapat dahil ito ay urgent matter na sa palagay ng Senadora ay hindi. Well, forthwith will still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment. Nagbago na ang tono ng kaibigan na. Ibang klase. Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment, pagkatapos 2 buwan na nakalipas, nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. Ngunit para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, dapat na isagawa ang proseso ng impeachment alinsunod sa konstitusyon. Sumulat pa siya kay Escudero upang bigyang diin ito. Bukod dito, marami rin ang nananawagan na dapat umpisahan na ng Senado ang paglilitis kung saan isang petisyon pa ang inihain sa Korte Suprema para rito. Ngunit naniniwala si Senador Marcos na dapat ipailal ang separation of powers sa 3 sangay ng gobyerno kaugnay ng impeachment process. Personally, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the 3 great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Naglabas din ng inisyal na pahayag ng Supreme Court kaugnay ng impeachment trial. But under the 1987 Constitution, the Constitution gives the Supreme Court the power to determine if there is any grave abuse of discretion on any branch of the government. Tiniyak naman ni Solicitor General Bernardo Guevara na handa ang kanilang tanggapan sakaling i-endorso sa kanila ang pagsagot sa naturang petisyon. Inaasang magbibigay ng reaksyon dito si Escudero sa press conference na nakatakda ngayong araw.
Asher Kadapan Jr., UNT. Yan ha, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, mamayang hapon to, meron tayong upload. Bye-bye.